I am not an influencer, vlogger, or a content creator. Ako po si Boss RDR at kilala po ako ng napakaraming negosyante bilang content creator, influencer, or vlogger. Pero aaminin ko na po sa inyo na hindi po yan ang ginagawa ko sa social media. And probably this is the biggest breakthrough sa social media, yung ginagawa naming process. Marami kasing mga influencer, mga content creator at vlogger na nakikipag-connect sa mga business owners, creating content for them to make awareness, to gather views, for the business to become popular, or para magkaroon ng tinatawag natin na brand awareness. Yan po ang karamihan na ginagawa ng mga gumagawa ng content sa mga negosyo. Pero pinili ko itong ibahin. Dahil kung lahat pare-parehas lang, wala akong magiging malaking impact sa mga business owners. Kaya pinili kong maging brand accelerator. Ano ang ibig sabihin nito? Yes, gumagawa ako ng video, gumagawa ako ng content sa social media. Pero ang goal ko ay palakasin ang benta, sales, mag-deliver ng revenue, mag-deliver ng cash flow para mas dumaloy ang pera sa mga business owners, makabenta sila, higit sa lahat, mapalaki nila ang mga negosyo nila. Kagaya na lang ni Michael Padayaw. 7 branches lang siya dati. Pero ngayon, kulang 200 outlet na ang Pablings Barbershop. Anong strategy ginawa niya? Simple lang. Nagpa-interview kay Boss RDR, kwinento ang storya ng kanyang buhay, nakinig ang milyong negosyante sa istorya ng buhay niya, at dahil tama ang audience dun sa ino-offer niya, dito na nag-umpisang mag-expand ang negosyo niya. Halos araw-araw may nag-i-inquire sa kanya ng franchising. Actually, hanggang ngayon, ang dami pa rin nag-i-inquire dahil sa mga videong ginawa ko sa kanya. RDR Talks is the best and most profitable business strategy na ginawa ko sa negosyo ko. Kagaya naman ni Cheryl. So, siya ang may-ari ng Cinema Skin Effects. Unang araw pa lang, matapos naming ilabas ang video niya, daan at inabot na nga ng 1,000 ang nag-i-inquire tungkol sa mga produkto niya. Anong strategy ginawa niya? Kwinento niya lang ang istorya ng buhay niya kay Boss RDR. At dahil may kapabilidad bumili ang audience doon sa ino-offer niya, dahil ito ang fan base ni Boss RDR, kaya dumami ang benta ng negosyo niya. Hindi lang 100,000, baka milyon pa nga. Grabe, dumami ang resellers and sobrang nag-multiply ang distributors. Naubos ang mga stocks natin. Kagaya na lang neto, si Cindy. Simple lang naman yung negosyo niya. Nagbebenta siya ng device or ng machine na gumagawa ng hollow blocks. Pamilyar naman ang mga tao dyan. Maraming available niyan sa market. Pero dahil si Boss RDR ang napili niya para i-launch itong produkto niya, milyon-milyon ang naging benta ng device o machine niya. Dahil lang sa pagkwento niya ng istorya niya ng kanyang buhay. Bukod sa napakaraming inquiries, nagkaroon ng maraming opportunity si CMV, nag-10x yung negosyo ko, nagkaroon ako ng more credibility and authority. Hindi lang franchising, hindi lang produkto, hindi lang equipment ang kaya nating ibenta. Meron din akong furniture, travel and tour, application naman. Hindi na sila magkamayaw ngayon sa inquiry. Ayan, nakikita nyo ngayon sa screen ninyo kung gaano karami ang interesadong mag-download ng kanilang app at mag-travel sa iba't ibang lugar. Dahil lang kwinento nila yung ino-offer nila. 4,000 downloads worldwide in just 6 days. Grabe talaga powers mo, Boss RDR. Wala akong masabi. Ang tanong, ano ang sikreto ni Boss RDR? Simple lang. Habang lahat ng influencer, vlogger at content creator ay nagpapasikat, sa atin, very strategic ang audience na pinipili natin. Kagaya mo na nanonood ngayon, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo ng panibagong oportunidad sa buhay mo, gusto mo magkaroon ng negosyo, o kung may negosyo ka naman, gusto mo naman itong palakasin at gusto mong mag-expand ng negosyo. Ikaw talaga ang perfect na audience na hinahanap ko para manood sa channel ko. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ina-attract natin. Yung may mga kapabilidad bumili
or makipag-business partner sa mga ini-interview ko ang intended na manood ng mga videos ko. Nabuo namin itong sistema na to for more than 5 years na. At halos lahat ng ini-interview ko sa RDR Talks, namomroblema sila sa sobrang dami ng inquiry na pumapasok sa kanila. Sa sobrang daming benta na nakukuha nila dahil lang sa paggawa ko ng content. Kasi simple lang ang pakay ko. Palakasin ang negosyanteng Pilipino. Kaya kung gusto nyong palakasin ang negosyo ninyo, kung gusto nyo ng benta, hindi lang brand awareness, kay Boss RDR kayo pumunta. At yan po ang trabaho ko sa lahat ng negosyanteng kagaya.